Okay, game. Kahit may napasok. Pasok mo na. Naka-record na yun. So, in 15 minutes, i-discuss ko to, ano? Kasi may next topic pa tayo. So, madali lang naman to, ano? Ang istorya ng CSS animation is before, JavaScript lang kasi yung pwedeng gumawa. Ang nakikita kong animation lang before is marquee tag. Kung familiar kayo sa marquee tag, yung parang newscaster, may na ano sa ilalim, yun ang animation na experience ko. Pero since the inception nga ng CSS3, pwede ka nang mag-transition at saka mag-animation. So, meron lang akong design na box sa baba, box 2, then meron akong box 1. Box. Then merong transition box. Dalawang klaseng animation ang makikita mo sa CSS. Unahin na natin yung pinakamadali, which is ginagamit siya sa mga hover. Nakita nyo na yan. So, gagamit muna tayo ng box 2. So, meron lang akong settings na positioning ko is relative, background blue, width and height, color white. Then, sir, ano yung nasa baba? So, ganito lang ibig sabihin. Ang keyword natin is transition. Sir, ano yung ibig sabihin ng width? In 8 seconds, kailangan, pag nag-hover ako, is from 200 to 300, yung width, mangyayari within 8 seconds. Ilang ibig sabihin nun? Yung height, property niya, 200 to 300, mangyayari is within 2 seconds. Then, yung background property, meron akong background. From blue, gagawin kong red, mangyayari within 20 seconds. So, yan yung simple na animation na number 1 sa CSS3 in terms ng transition na ginagamit. Okay? So, sir, ano pa yung pwede nating ilagay na settings? So, explain ko lang. Yung nauuna is yaan yung property na tinatarget natin. Yung pangalawa, 8 seconds, yun yung duration bago matapos yung animation. Hindi actually animation, transition. Then, kasunod, sir, ano yung timing na tinatawag? Gaano katagal mong i-execute na sinasabi? Actually, ito hindi timing. Wait lang, So, property, duration, ito ay timing function. Sir, ano yung mga timing function? Meron kang timing function na sinasabi, halimbawa ay is in. Hindi nyo makikita yung effect kasi mabagal lang. Pero mamaya ipapakita ko may effect yung kung ano yung is in, ano yung tinatawag na linear, tapos ano yung tinatawag na halimbawa is out. Okay? So, yun yung sinasabi na timing function. Then, optional, delay. Sir, kung lalagyan ko pa to halimbawa ng halimbawa ay 2 seconds, anong ibig sabihin yan? So, ibig sabihin yan, bago ka mag-start ng width na 8 seconds, may delay muna tayo na 2 seconds. Pansinin nyo, hindi agad nag-execute yung width ko. Okay? So, kung tatagalan ko siya, tagalan natin. Okay? So, yung width ko, inaasahan ko na mag-uumpisa pa lang yan pagkatapos ng 20 seconds. Hindi lumalaki yung width. Tagal naman ng 20 seconds. Okay? Uy, lumaki ka na. 20 seconds na, di ba? Ayan. Okay? So, ibig sabihin, specific delay. Hindi ko alam. Hindi ko ma-picture out kung gaano kadaming possibilities yung pwedeng mangyari. Sir, wala akong specific na mai-offer sa inyo na magandang application niya. Pero in terms ng web design, ang limits ng transition at saka ng animation is kung ano lang yung magiging imagination nyo na tinatawag. So, pwedeng multiple features, basta ang hinihingi lang niya is ganito. Pwede kang mag-transition, certain condition yung susundin natin. May background ka ba before? Yes. May background ka ba after? May width ka ba before? Yes.
May width ka ba after? May height ka before? May height ka ba after? Yun lang yung hinihingi. Kasi kung walang changes, ano, halimbawa, ang property mo halimbawa ay ganito. Halimbawa, meron akong display block, tapos meron akong display none. Makikita mo kaya yung ano nito, yung effect? Hindi. Kasi hindi naman siya numerical. So, remember, kapag gumagawa ka ng transition, at saka nung animation, sir, bakit yung blue? At saka yung red, hindi naman siya numerical, di ba? Numerical ba siya? Hindi. Yes, meron akong hexadecimal value, di ba? Pwede kong kunin yung hexadecimal value niya. I-adjust ko na lang. Halimbawa, ganito yung value. From 1AD, halimbawa 1AF, FEE. So, pwede. Nakukompute ko pa rin. Itong mga blue at saka red is reserved words lang. Pero sa tunay, meron siyang specific na hexadecimal value. Pwede ka rin magbigay ng kulay is gamit ay RGB. Halimbawa, 000. O kaya ay 255, 255, 255. So, pwede siyang pwede siyang mag-transition na tinatawag. Basta merong mga specific value. From display block to none is hindi ko alam kung ano yung magiging computation. Kaya ang mangyayari is wala. Instantly, kung hinover mo lang siya, is lalaki agad. O kaya mawawala na tinatawag. Sir, may difference ba kapag inilagay ko sa hover? Halimbawa, ito. Kinopya ko siya dito, then ilalagay ko dito sa baba. So medyo yung delay, bagalan lang natin. So meron yang effect pag nilagay mo diyan, instantly yung balik niya. Kasi sabi mo, ang animation ko lang is nangyayari sa hover. Pag tinanggal ko yan, instant yung balik. Hindi kagaya pag nilagay mo dun sa original niya na property na walang hover, which is ang balik niya is bumabalik pa rin yung animation. So parang elastic na tinatawag, elastic yung animation. So remember, kapag magta-transition kayo, depende sa inyo, sabi ko nga subjective ang animation eh. Huwag niyong ilalagay dun sa hover effects. Ilalagay niyo dun mismo sa property niya para merong balik. Okay? Yun lang ibig ko sabihin. So next, tapos na tayo sa transition. Itong box naman na to. So animation naman na tinatawag. Yan. So ganito lang hinihingi ng animation. So kailangan meron akong keyword at keyframes. Reserve words para magde-define ka ng function. Then ano yung pangalan ng animation? So ang pangalan ng animation natin is at keyframes box. Sir, anong inspirasyon ng keyframe? Kung nakakapanood kayo ng classic na Disney movie, dinodrawing nila lahat sa papel. Then, kinakamera shot nila isa-isa. Yun yung kung napanood nyo yung classic na Snow White na Disney animation. Iba na kasi ang animation na ngayon eh. Auto-compute na kasi yung movement. Parang yun nangyayari dito, auto-compute. Nung bata kayo, siguro, ginawa naman siguro to ng lahat. Dinodrawingan ko ng stickman yung notebook ko. Tapos ginaganon ko dinagalaw siya. Yun ang keyframe na tinatawag. Okay? Every keyframe, meron kang gustong mangyari. Kaso, medyo modern na to. Siya na yung nagko-compute kung anong gagawin mo in between. Hindi ka na kailangan mag-drawing ng 100 stickman para lang gumalaw. Enough na siguro 4 lang. Then, kukomputin ko na lang yung movement. Yun yung difference ng animation before at saka yung animation ngayon. So, sir, keyframes, box, kailangan ko ng from property. Ibig sabihin ng from, ganito yung settings, border radius, 40 pixel, background, red, top, left. Ibig sabihin may positioning, then border radius, 100 pixel, magiging black, top, left, 100%. Sir, paano gagamitin to? Na tinatawag. So, tatargetin ko yung animation box. Ito yung box, di ba? Animations. Meron akong box. So, i-discuss ko muna yung mga transformation bago tayo mag-animate nga pala. So, una natin gagawin, transform, translate. Movement lang, X and Y.
50 pixels X, 50 pixels Y. Translate. Yun lang ibig sabihin nun. Pansin nyo, bumaba lang. Sir, ano ibig sabihin ng scale? Transform scale. Ibig sabihin, ang X ko is 1, ang Y ko is 0.1. Pwede mo itong palakihin. By default, siya ay 1 at saka 1. Scaling. Bawa, 1.1 yung size. Okay? Halimbawa, in terms ng X, bawa 15. 15 times na mas malaki. Na-stretch na, syempre. Ano? Pwedeng isa-isa. Hindi ko na ipapakita, no? Pwedeng gawin mo dito, scale X, pero isa lang yung property na hihingin niya. Ibig sabihin, in terms lang ng X. Pero ang ginagamit na lang is scale. X and Y. So, sir, next. Ano, sir, meron dyan? Rotate. Rotation, 450 degrees. Hindi natin makita. 45 degrees. I-rotate ko lang yung box. Sir, pwedeng negative? Yes. Negative 45. Rotate. So, next is QX. Patagilid. Okay, hindi ko alam kung paano gagawin yung design, pero tumatagilid siya. At a certain degree. So, about 30 degrees. DEG. Okay? So, next. Skew Y. E di in terms naman ng Y, ina-uncomment ko lang para madali lang. Hindi ko na itatay. So, 45 degrees. So, next, sir. Transform origin. Sir, ano ibig sabihin ng transform origin? Saan ako iikot? Parang siso. Nangyayari yan ay sa rotation. Pansin nyo na ito, no? Negative 45. Iikot ako ay sa gitna. 50-50. Pansin niyo kapag ginawa kong 0%, sana siya umikot. Ibig sabihin, in terms ng left, 0. In terms ng Y, 50%. Kung familiar kayo sa Photoshop, inililipat mo lang yung rotation point. Idadrag mo ito. Halimbawa, gusto mo umikot ay doon. Okay, gets ba? Halimbawa, i-rotate ko tong portion na to. Ililipat ko yung rotation point doon. So, kapag mag-rotate ako, ito yung fulcrum ko. So, yun lang ibig sabihin. Okay? So, halimbawa, gagawin ko siyang, babalik ko siya, 0, 0. So, ang rotation ko is nandun sa ilalim. Transform origin. Gumagana siya in terms na rotation. So, tanggalin ko na to, So, sir, papaano naman i-animate? Remember, meron tayong keyframe na box. Ang kailangan mo is tawagin yung animation name, which is box. Sir, walang nangyayari. Kasi wala ka pang binibigay na duration. Gaano kahaba mangyayari yung keyframe? So, sabi mong in 1 second, sir, wala pa rin nangyayari kasi wala kang animation, timing function. So, pwede ko sabihin linear na tinatawag. Kailangan 3. Okay? So, ulitin ko lang So, i-comment ko, kailangan 3. Sir, bakit ganon? Ibig sabihin, from border radius 40 pixels, magiging kang below. Yun lang ibig sabihin. Background color red, top 00, top 100, tsaka left is 100. Ulitin ko lang ulit, So, ulitin ko lang ulit yung animation function. May mali ba akong ginawa? So, animation function, sige, i-refresh ko lang. Okay? Okay lang ako i-refresh. Sir, animation delay. Bago ako mag-umpisa, may 2 seconds delay lang. Okay? Animation iteration count. Halimbawa, lalagyan ko lang muna ng pwedeng number 3 times. May delay ako na 2 seconds bago ako mag-umpisa. Hindi ako nagkakamali. 3 beses. 2, 3. Stop. Okay? Sir, pag ginawa mong infinite, nakaloop lang siya infinite na tinatawag. Sir, gusto kong maibalik. Walang problema. Animation direction, gawin mo siyang alternate. Ibig sabihin, i-animate mo yung pagpunta, i-animate mo din yung pagbalik. Okay? Pwede kang gumawa ng story, animation. Bawa si Naruto, pagagalawin mo. Gumawa ka ng drawing na Narutong natakbo,
putol-putol, putol yung kamay, putol yung paa, gusto mo ulo, tapos patakbuhin mo na lang siya gamit ay keyframe. At ganitong keyframe, naka-rotate si paa, naka-rotate si arm, then patakbuhin mo siya infinite. Parang naka-GIF ka lang. Okay? So, yan yung ibig sabihin. Pag sinabi mo namang alternate reverse, magmumula naman siya sa ilalim. Hindi ako nagkakamali. I-refresh ko lang. Sa ilalim. Okay? So, meron dyan, reverse. Kabaligtad naman na tinatawag. Kaso, pag sinabi mong reverse lang, isang run lang, manggagaling ulit ako dun sa ilalim. Originally, kasi sa ibabaw ako nang galing. Okay? So, sir, ano yung shorthand? So, itong lahat ng ito is pwede mong i-declare ng isang diretsyo. Animation, box point 8 is, 0 seconds on delay, infinite alternate. Nararamdaman niyo yung is na function. Kung may internet ako dito, kung di ako nagkakamali, pwede nating sabihin cubic Bezier na tinatawag. Generator. Okay? So, kailangan meron pa akong captcha. Bicycle. Okay, papakita ko lang kung ano yung, mali. Sus ko. Naka-record pa to. Okay. So, cubic Bezier. So, ganito ibig sabihin niya, no? Kung papakita ko sa inyo, ang animation niya is mabagal sa umpisa, then sabay bilis, sabay bagal ulit at the end. Yun yung ibig sabihin ng is. Okay? Yung linear, steady lang. Mataas. Pag sinabing is in, mabagal, biglang bibilis, dire-diretso. Okay? Pag sinabing is out, linear, sabay bagal at the end. Pag sinabing is in, is out, mabagal, bibilis, babagal at the end. Yun yung ibig sabihin. Sir, pwede ba akong gumamit ng cubic Bezier? Pwede. So, halimbawa, i-adjust ko to. Ganito yung animation ko. So, kokopyahin ko siya. Then, yung aking, is in, is out, papalitan ko lang ng specific property. Cubic Bezier. Yun yung tinatawag natin na timing function, EF. So, ganito yung magiging animation natin. Yan yung animation natin. May effect yung is in, is out, tsaka So, ibig sabihin nung Bezier natin, mabagal, biglang bilis, biglang bagal ulit. So, pwede mong gamitin itong mga value na to. Halimbawa, ganito. Kokopyahin ko ulit. So, ipe-paste ko dito. So, ito yung magiging aking, dating. Kung gusto mo nagba-bounce, so, ganyan yung gagawin mong animation. Okay? So, may bola ka. Ba-bounce hanggang tumigil. Okay? So, sir, anong magandang practical application yan? Meron na akong ginawa. Kaso, ang corny. So, ganito. Ide-demo ko lang. Halimbawa, meron kayong kapatid na nag-aaral ng solar system. Ito yung pinaka-corning example, pero para lang may pakita. So, siya ay orbit final. Magagalawin natin, kunwari. Okay? So, ganyan. Paiikutin natin yung Earth around the Sun. Then, yung Moon around the Earth. Then, yung Earth iikot sa kanyang axis habang umiikot sa Sun. So, ganito lang yung settings niya. So, nakakaintindi naman kayo ng CSS, So, sige, HTML muna para makita nyo lang paano ginawa. So, universe. Yung universe, yun yung black. Okay? Yung stars, yun pala yung container. Yung stars, yun yung may stars dito sa likod. Okay? Yung sun, definitely ito yung sun. Siya ay rectangle lang na may border radius na 100%. Sir, bakit nag-glow? May linear gradient lang siya. Tsaka naka-shadow siya. Naka-radial gradient. Sir, asan yung Earth orbit? Papakita ko nasan yung Earth orbit.
Sir, nasaan yung Earth? Definitely, ito yung image. Sir, nasaan yung Moon? Yung div, definitely, ito nandun yung Moon. Yung orbit dyan, papakita ko na lang, may orbit dyan na below sa labas. Okay? So, para mas makita nyo lang, ang unang animation natin, simpleng-simple lang, from opacity is 1. Ibig sabihin, matingkad, magiging 0.2 lang. Star pulse. Paano lang, patutuwing ka lang natin yung star. So, kung meron kang star pulse, so ito na yung stars, bibigyan mo siya ng animation, in 4 seconds, infinite alternate, pansinin nyo yung background. Yan. Okay? So, yung star natin, lumilinaw, tapos nawawala. Opacity yung ginamit. So, balik lang tayo, ano? From opaque, gagawin ko lang transparent. So, ganun kasimple. Stars, yung sun. Sir, ano yung ginawa natin sa sun? Ito. Naka-position absolute lang. From the top, 50 pixels. From the left, 50 pixels. Sir, ano yung margin left? Para gumitna lang. Kalahati nung 200 pixels, isahatakin ko lang ng 100 para gumitna. Kasi kung wala yan, hindi siya perfectly na nasa gitna. Okay, remember, pag nagpo-position ka ng absolute, para maigitna mo siya, gagamit ka ng top 50, left 50, then kalahati nung margin is ihilahin mo. Kalahati nung 100. Sir, ano yung C-index? Parang Photoshop layer. Layer 4, nasa ibabaw ka lang. O kaya nasa ilalim. Yung sun natin, gusto natin ilagay sa ibabaw. Okay? Sir, ano yung background image? Orange. Then, meron lang akong radial gradient. Kaya, may transition yung kulay niya. From dark orange, nagiging light sa loob. Radial gradient. Sir, ano yung back shadow? Tinuruan ko kayong back shadow. Yun yung glow. Okay? Mas marami yung ano. Sir, ano yung 0, 0 ulit? Yung 0, 0 is saan mo ba ipoposition yung shadow? Pinosisyon ko lang siya sa gitna. Okay? Then, i-animate mo yung sun. Sunfire. Para lang nag-glow. So, kung titingnan mo yung sunfire, so balik tayo sa sunfire. Yung back shadow lang yung minamanipulate natin. From this shadow, gagawin kong halimbawa 1,000. Halimbawa lang ano. May solar ano na siya. May solar flare. Okay? Kasi hindi maganda. Hindi siya obvious. Yan, no? Siguro balik ko lang sa 100. Okay? So next, spin. Rotation ng Earth from 0 to 360 degrees. So, nasaan sir yung Earth? Okay, yung Earth orbit. By the way, ito yung Earth orbit. Yan. Sir, ano nang iikot dyan? Ang iikot dito yung orbit. Pero sa totoo, hindi yung orbit ang naikot. Ang naikot yung Earth. Sir, bakit paikutin mo na lang yung orbit? Mahirap kasing i-trace kung ano yung line. Ama, so, ang gagawin natin, since static lang naman to, ang paikutin natin yung orbit. Illusion lang na yung Earth ang naikot dun sa Sun. Okay? Ang iikot dito yung orbit, paikutin ko yung orbit. Yun lang ibig sabihin yan. So, tingnan nyo ano. So, tatanggalin ko to. So, ang animation natin ay spin. So, magi-spin lang. Ang umiikot mismo yung orbit, hindi yung Earth. Illusion nga lang eh. Okay? Then, same thing. So, yung Earth naman, paiikutin ko ng spin. 360 degrees. So, pansin nyo, naikot yung Earth. Sige, i-refresh ko lang. Hindi naikot yung Earth. So, i-spin natin siya. Yung tinatawag. Okay? So, same. Moon orbit. So, papakita ko yung moon orbit. Border. Convex, solid, red. Paikutin natin yung moon orbit. Then, ang animation niya is same, kagaya ng Earth. So, paikutin ko lang yung yan. Simpleng ano lang.
Kung gusto nyo dagdagan ng Pluto, kung may Pluto pa ba, Neptune, Jupiter, Venus, pakita nyo sa kapatid nyo. Okay? So, ganyan yung mga simpleng application na CSS animation. So, sabi ko nga, ang limits nito is yung imagination na iisip nyo. Okay? So, tatanggalin ko yung orbit para makita lang natin na gumagalaw siya on its own. Okay? Hindi ko ma-imagine kung saan nyo siya kasi gagamitin eh. Pwedeng storyline. Sa web kasi mga simpleng color changes. Hindi ko alam kung saan nyo gagamitin. Bahala kayo. Okay? So, ganyan yung nangyayari. So, solar system na tinatawag. Okay? Ang ginagamit nga pala nating animation is 2-dimensional lang. So, meron pa tayong topic para sa 3-dimension animation, which is mas maganda. Okay? Ito na yung orbit. So, in 30 minutes, i-design natin yung webpage natin para sa lahat ng screen sizes. Wait lang So, close ko na to. So, reviewin na lang yung replay. Okay? So, next. G kayo, no? Ikaw din naman lahat. So, hindi nakikinig yun nasa likod. Okay. Yamo sila. Okay, next. So, ang next topic naman, in 30 minutes, is i-design natin tong bold template natin para sa lahat ng screen sizes. Mayroon kasi tayong problema in terms ng web design. Kung magtatrabaho kayo sa industry, yung inaakala nyong happy na kayo at kaya nyong mag-layout is hindi enough. Okay? Sir, bakit hindi enough? Kung i-view ko to sa maliit na web page, for example, i-inspect ko siya, tapos kung mapapansin nyo, meron akong button dito na toggle device toolbar. So, pwede akong pumili ng device kung ano magiging itsura niya sa iPhone SE. So, ganito yung magiging itsura ng web page natin sa iPhone SE, sa iPhone XR, sa iPad mini, then pwede natin yung Samsung Galaxy Fold. Okay? So, sir, anong napapansin natin? Hindi siya maganda para sa akin kung i-refresh ko siya. Okay? So, ang experience ng user natin is masasacrifice kapag ganito yung webpage natin sa maliit na screen. So, ganito, ulitin ko kapag seseryosohin niyo yung front-end development, hindi enough na magaling kayong mag-layout sa specific screen size lang. So, since, nung time kasi namin walang problema eh. Ang screen nun, palakihan. From 13 inches, 14 inches na monitor, then merong mga ultra-wide, then pumasok na yung mga tablet at saka cellphone. So, doon nagka-problema in terms ng web design. Kasi kung titingnan ko to sa maliit na screen, kung ako ay Lazada na website, hindi ko gagamitin ang website mo. Bakit? Hindi magandang experience. Kailangan mag-left and right pa ako para mabasa lang halimbawa yung nobela ng webpage mo. Hindi maganda experience. Magbabasa ako, kailangan ko pang scroll to the left and right.
lilipat na lang ako ng Shopee kung maganda yung web design nila. Pero pangit ang Shopee. Hindi ako gumagamit ng Shopee. Okay? Lazada lang. Okay? So, ang i-resolve natin dun sa design natin, yes. Sir, walang problema. Kaya kong i-design niya ng screen size ay 3092. Eh, what if maliit na yung screen? Ano na yung experience ng user? So, masasacrifice. As a front-end developer someday, kung interesado kayo, ang next na kailangan yung matutunan is paano mag-design ng web na responsive na tinatawag. Ito, nandyan na yung term, responsive web design. Magde-design ako ng web page para sa lahat ng devices. Okay? So, sir, paano ginagawa yan? Madali lang. Gagamit lang tayo ng tinatawag na media queries na tinatawag. So, ang umpisahan lang muna natin is sa iPad Pro. Halimbawa, ganito yung magiging itsura sa iPad Pro. So, gawin ko siyang 150 pixels. So, okay lang siya sa iPad Pro. Sa palagay ko naman, okay lang. Kaso, itong side na to, masyado nang yung margin ko is dikit na kung mapapansin nyo. No? So, yan yung una kong susolusyonan na tinatawag. Okay, pwedeng sabihin mo, naka-landscape. Sa landscape, ganito yung magiging itsura. Sa portrait size niya, ganito yung magiging itsura. iPhone 14 Pro Max, fully paid. So, ganito yung magiging itsura niya. Para sa akin, hindi na maganda. So, kailangan may gawin na ako. Mag-escape lang ako sa device, ano. So, para mawala yung device, bumalik ka sa dati, i-click mo lang to. Ang tawag dito ay device toolbar. Okay, so game. So, sir, papaano natin i-design ng maganda? So, gagamit ako ng media queries na tinatawag. So, kung meron ka ng CSS, which is madami na, almost 496, so, gagamit ako ng media queries. Sir, ano yung mga number dito sa baba? Sinukat ko na kaninang madaling araw. Okay? Ito, may layout ako dati before, pero hindi ko nagustuhan. Ibig sabihin lang nito, temporarily, meron tayong tatlong screen size na kailangan may specific CSS. At 1048, ibig sabihin, ganito kalaki yung screen size. 1043, nakikita nyo naman sa side, ano? Ibig sabihin, yun yung mini-measure natin, yung width. Sir, bakit width, hindi height? Babaguhin mo ba yung height ng, ng browser? Para, kahit baguhin mo naman yung height, yung basis pa rin naman ng aspect ratio is width pa rin naman, eh. Tama ba? So, ibig sabihin, meron tayong different settings at different screen sizes. Ganun lang. Before, wala nito. What you see is what you get sa web page. Kung kailangan mong i-scroll sa farther right, gagawin mo siya. Kung kailangan mong i-scroll farther left, gagawin mo siya. Wala kang choice. Kasi ang design nun is non-responsive. So, sir, paano ginagawa? Since ang design natin ay screen lang, pwede ko sabihin at media. Then, meron akong i-declare na maximum width ng 1048 pixels. Then, yung gagawin natin sa loob ng 1048 pixels. Para makita nyo kung gumagana, tatargetin ko yung wrapper. Remember, yung wrapper, nandun lahat. Display none. Ibig sabihin, at 1048, itatago ko na yung webpage ko. Problem solved, sir. Napaka-responsive. Sa sobrang responsive, nawala lahat. Okay? So, ibig sabihin, at 1048, kita nyo. Kasi malaki yung screen ko, more than 1048. Kung bababaan ko ng 1048, itatago ko na lahat. Napaka-responsive. Bravo. Pero yun lang yung ibig ko sabihin, may kailangan kang gawin. Okay? So, sir, anong kailangan natin gawin? So, tanggalin ko na muna itong settings na to. Mag-design ka na paliliitin mo talaga yung screen mo. So, tingnan natin. Kakalculate ko at 1048. Wag ko na i-calculate. Sir, turuan mo na lang kami ng mas madali. So, gagawin ko tong responsive. Then, ang size ko is 1048. So, at 1048,
ganito ang itsura ng webpage. Pwede pa ba? So, maganda pa siya, no? Pero mag-a-adjust na ako. Tatanggalin ko na yung nandito sa site. Okay? Ang gagawin ko dun sa wrapper, di ba ang wrapper width natin is 1,000? Hindi ako nagkakamali. I-full ko na siyang 100%. Kakampanin ko na yung buong screen at 1048. Sige, balik ko lang ulit sa, sa device. Nasa device na pala ako. At 1048, pansinin nyo, wala na yung aking white lines. Ibig sabihin, kinampan ko na yung buong screen. Okay? Kung paliliitin mo pa, another problem, we design to impress. Nag-overflow na siya. Okay? So, ito, decision mo na to kung ilalagay mo siya sa media query o ilalagay mo siya doon sa original design. Para sa akin, ilalagay ko na lang siya doon sa original design. Sir, ano yung original design na tinatawag? Yung unang CSS. So, siya ay, kung di ako nagkakamali, branding. Branding yung kanyang part. Hanapin ko lang yung branding. So, ito siya. Okay? So, dito ko na lang kunin, mas madali kasing kunin dito. So, siya ay part ng ID branding. Sa loob is IMG. Direct child. Kasi hindi ako pwedeng gumamit ng descendant. May IMG pa ako sa loob. Ang tina-target ko lang is ito. Okay? So, pwede ko sabihin branding. Okay? Direct child, IMG. So, ang gagawin kong max width is 100%. Ang gagawin kong height is automatic. Sir, ano yung ibig sabihin ng settings na yan? Fluid yung magiging image ko na tinatawag. So, ulitin ko. So, refresh. Gagawin ko siyang, halimbawa, 1048. Okay? So, i-refresh ko lang. So, yung branding ko dapat, specifically, wait lang, tanggalin ko na lang to sa balik natin to sa original na webpage natin. So, ang tina-target ko is branding. So, ulitin ko ulit So, ito yung branding. Sa loob, meron akong tagline, which is yung IMG. Max width, 100%. Ang height ko is auto. So, pansinin nyo yung image. Yung we decide to impress. Hindi na ako nag-overflow. Habang lumiliit yung screen ko, lumiliit din yung image. Ito yung settings. Fluid na image na tinatawag. Okay? So, sir, meron tayong nagiging problema na din. Yung laptop na dalawa nakakasagabal na. Okay? So, ang gagawin ko na lang, itatago ko na lang yung dalawa. Ito'y call mo na. As a designer, call mo na yan. Kung ilalagay mo tong laptop dun sa ibabaw, ilalagay mo tong laptop na to sa ilalim. Para sa akin, hindi na maganda yung design. Kasi, kung titingnan mo yung lines ng laptop is towards dun sa malaki. So, ang gagawin ko, itatago ko na nga naman yung dalawa. Okay? Ibig sabihin, at 1048, itatago ko na siya. So, tatargetin ko siya ay notebooks. Kung hindi ako nagkakamali, IMG. Meron akong out property na notebook. Halimbawa is left. Okay? Then, gagawin natin is display none. So, itatago ko na lang. Then, ang gagawin ko dun sa isa is the same. Okay? So, kokopyahin ko na lang to. Ay, sorry. Napindot ko yung insert. Okay? Okay? So, kopyahin mo na lang. Then, gagawin mo na lang tong instead na left. So, pwede mo sabihin ito yung right. So, itatago ko na siya. Okay? So, ibig sabihin yan, at 1048, ganito yung magiging design na tinatawag. Okay? So, ayusin pa natin. Okay? So, kung titingnan ko, ang gagawin nyo, obserbahan nyo na lang. So far, okay pa na may itsura.
Ang nagiging problema is itong side na to. Masyado na siyang dumidikit dito sa side. Okay? So, madali lang. So, ang gawin natin, targetin ko lahat ng, ano ba tong CSS nito? Panel box. So, pwede ko sabihin, panel box. Bigyan ko siya ng padding. Right? So, padding left. So, siguro 30 pixels. Ayan. Para hindi lang siya dumikit dun sa side. Then, uulitin ko lang. So, pwede ko sabihin, portfolio, hindi ko alam kung ano to. Yung container ang hinahanap natin. Div ID portfolio. Okay? So, ito ay magiging portfolio. Hello? Diyan pa ba kayo? Okay? So, ang ginagawa lang natin, at 1048, ina-adjust lang natin yung ano yung padding each side. So, next, parang mali yung ginawa ko dito. Hindi yung panel box dapat yung tinarget ko. Dapat yung panel, yung mismong container. So, babaguhin ko lang. So, instead na panel box, which is okay din naman, so, babaguhin ko na to as panel. So, yung sa side. Then, yung sa side, meron tayong recent post. Hindi ako nagkakamali. Okay? Sa baba, medyo iba yung nandun sa baba. Kasi hindi ako pwedeng gumamit ng padding. Gagamit ako ng margin in terms ng footer. So, pwede ko sabihin ID, footer, ito ay margin right, parehas na lang, 30 pixels. So, ito ay margin left, so, siguro 30 pixels. Okay? So far so good. At 1048, ganito yung magiging itsura ng webpage natin. So far, walang nagbabago. So, tingnan natin. Inspect. At 1048. So, pwedeng i-type nyo na lang dito yung mismong screen natin. 1048. So, ganito yung magiging itsura ng webpage. So far, okay pa yung portfolio. Okay pa rin yung nasa baba. So, next step. Pagpabababain ko pa yung So, para sa akin, hindi na maganda tong part na to. Okay? So, gagawa na ako ngayon ng settings at kokopyahin ko to. Copy. 768. So, gagawa ako ng settings at 768 na tinatawag. Okay? So, at 768, dapat itong part na to is, na lang, linear, nakastack. So, ang gagawin natin, yung flex direction, babaguhin lang natin. Panel box, flex direction column. So, ito, panel, box. So, pwede ko sabihin flex, direction, gagawin ko lang siyang column. Okay? At 768. Yan. So, at 768, ganito na yung magiging design ng webpage. So, isusunod ko na din yung recent post. Okay? So, recent post. Recent post panel. So, isa na lang yung settings. So, gagawin natin recent post panel. So, ibig sabihin, nagiging vertical na yung design. Idamay ko na rin kaya yung footer. Damay ko na, no? So, yung footer ko is footer panel. So, para madali na lang yung design. So, dot footer panel. Okay? So, ganito yung nagiging design natin in terms kapag yung cellphone na 738 by 303. So far, so good. So, 738 na tinatawag. Medyo i-refresh ko lang So, tayo ay at 768. 768. Okay, 768, 768. So, ganito yung magiging design. So far, wala namang nababiolate pa na nababasa pa natin lahat, no? So, next, mas maliit na screen.
Ayan. Okay? So, meron na tayong kailangang baguhin. Sige, palakihin natin na. Hindi nakakita kasi sa uli. So, ganito na lang. Paliliitin ko na mismo yung browser. So, ganito yung mangyayari. Mas maliit na browser. Okay? So, alin na naapektuhan? Yung slider. So, kopyahin ko lang to. Copy. Then, meron tayong at 638. Mas maliit na screen. At 638. So, pwede ko sabihin, spec ko na lang to, slider links. Okay? So, dot slider links. So, flex direction is gagawin ko lang column. Sabihin, pababa na lang. Ay, sorry. Flex direction is parang may S yun. Sliders links. Okay? So, ganito yung magiging itsura niya at 638. Then, gagawin ko na din yung navigation. Okay? Tapusin lang natin. Navigation links. So, same thing. So, ay di, dito ko na lang gawin. Dalawa na eh. So, ito ay dot navigation links. Okay? Then, meron akong special dun sa navigation links. Ito ay text, align. Pwede kong gawing center. Isesentro ko na lang. Then, tatanggalin ko lang yung effect niya. May border kasi. So, hindi na siya maganda. So, navigation, yung laman ng navigation niya, pwede ko sabihin border 0. Kung nandun sa taas. Okay? Sir, yung hover, pwede nating tanggalin. Pwede naman. So, ganito, para makita nyo yung ganong property. So, nandun tayo sa LI. Pansinin nyo itong HOV. So, pag kinlik nyo to, pwede kang pumili kung anong property ng LI. Halimbawa, hover. So, ibig sabihin, pag naka-hover, ito yung property niya. So, kopyahin mo na lang to. Okay? Tapos, ilagay mo dito sa ilalim. Nakopya ko ba yung property? Hindi, ano? Okay, kopyahin ko lang ta. So, ito yung LI. So, papakita ko ulit. Ito yung hover state. Tapos, ito yung property niya. So, kopyahin ko to. Itong portion na to. Para copy-copy na lang. So, kopyahin ko din. I-paste mo dyan. So, hindi ko nagagawing black. Hindi ko nalang ipapakita. Transparent. So, parang ganyan yung nagiging design ko ng webpage. So, ito yung nagiging design natin. Okay? So, pababa na. So far, okay siya. Itong laptop. Ito. Gawin ko na lang fluid din itong laptop. So, meron akong settings na nung laptop kanina. So, kopyahin mo na lang to. Control-C. Dami. Grabe. Dami pala. So, ito ay notebook main. Okay. Tina-target natin yung image. So, max width 100%. So, ang height is gagawin ko lang auto. Okay? So, hindi na siya bumabangga dun sa side. So, meron ako specific distance. So, ito yung design. Actually, may nalimutan tayong isa. Portfolio items. So, ang gawin ko na lang is idamay ko na rin dito. Portfolio thumbnails. So, i-column ko na lang. So, dot portfolio thumbnails. Ang flex direction kay pababa. Sir, maliit. Anong gagawin natin? Bigyan mo ng 100% high, anong width. So, portfolio thumbnails. Targetin mo yung LI. Bigyan mo siya ng width na 100%. Okay? Flexible pa rin yung design natin. So, tingnan natin lahat ng device. So, inspect ulit. So, kinlik ko siya.
Then testing natin, iPhone SE. Yeah. Meron tayong gagawin sa baba, pero madali na to. Sige, gawin ko na yung footer. Idamay na rin natin yung footer. So, pagdating ng footer, ganito. So, footer copyright. Hindi ako nagkakamali. So, flex direction. Puro flex direction lang. So, gagawin ko siyang column. Yun, yung nasa baba. Tapos, masyadong dikit. Masyadong dikit ano. So, kopyahin mo na lang to. Then, bigyan ko na lang siya ng yung last child niya. Paragraph, last child. Kasi masyado nang dikit eh. Ito. So, margin, top, yung mga 20. Ganyan yung magiging itsura ng website. Kung gusto mo siyang igitna, call mo na yun. Kung gusto mo lang. Pero hindi ko na siya igigitna. Nababasa pa naman eh. Okay? So, lahat ng device, XR. Okay? Pro. Yung cellphone ko ngayon, joke lang. Okay? So, i-zoom lang natin 100%. So far, okay pa. Pixel 7. Okay? So, test natin lahat. Samsung Galaxy. Okay. Siguro magkakaproblema tayo dito sa Galaxy Fold. Maliit lang kasi ito eh. Yan ang sinasabi ko. So, ibig sabihin, at 280, may gagawin tayo dun sa taas. Tsaka ito. Ito ang nagiging problema natin sa Galaxy Fold. Yung sign up at tsaka yung box. So, gagawa ko at 280. So, kopyahin nyo na lang to. Copy. Dami. Kita nyo gaano kahirap kumita ng pera. Kailangan i-demo siya. So, next. Yan ay header. So, flex direction. Gagawin kong column. Ayun. Okay? Sa loob ng header, meron akong form. Ilalayo ko lang siya. Margin, top, siguro mga 20 pixels. Ilalayo ko lang yung search. Tapos yung header container ko, babawasan ko ng siguro padding. Masyado nang dikit eh. Ito ay header, container, padding, 10 pixels. Di ko alam kung class ba siya. Masyadong pangit ang 10 pixels. Siguro mga ano na lang, 20. Okay? So last, sa baba. Nasusundan niyo pa ba ako? Okay. So last one, last na to. Footer panel sign up. May quiz kayo, no? So, footer panel sign up form. So, gagawin kong flex direction is column din. Ibig sabihin, magkasapin lang. Then, lahat ng input, gagawin kong 100%. Okay? So, ang width is 100%. So, yun yung dinedesign natin sa baba. Okay? So, ganito yung magiging design niya. So, instead na magkatabi, i-expand na lang natin sa 100%. Samsung Galaxy Fold. ZenBook. Okay? So far, okay pa siya. Galaxy A51. Okay? So, Nest Hub.
Sir, sa totoo, mini-measure nyo, kailangan ba meron kang physical device na tinatawag? Hindi kayo magtataka na kapag magaling yung web designer, marami siyang cellphone. Kasi iba sa simulation, iba sa totoong buhay. Tandaan nyo yun, ano? Kaya usually, kapag web developer ka, usually bumibili ka talaga ng device. Hindi man yung eksaktong phone na yun, bibili ka ng phone na halimbawa is parang tablet, parang phone siya na pwedeng i-consider na tablet. Bibili ka ng full-fledged na tablet. Siyempre, may monitor kang malaki kasi web developer ka. So, ang ginagawa ng iba, bumibili talaga sila ng physical device. Kasi hindi mo masasabi na yung simulation na to is the same sa mangyayari do sa totoong device. Okay? So, ito ang ibig sabihin ko ng responsive design na tinatawag. Okay? So, start ko lang ulit. So, ibig sabihin, kung meron akong screen na ganito kalaki, hindi ko na mapaliit. Yan. So, ito yung full screen. So, habang lumiliit yung screen mo, meron tayong specific settings na ina-apply. Ba't ayaw? Ba't ayaw? Okay? So, wait lang. Offline na siya. But why? I-open ko na lang mismo dun sa, sa file. So, ito na lang. Hindi na ako gagamit niyan. So, habang lumiliit yung screen mo, meron tayong iba't ibang settings. So, kahit saan mo i-view ngayon yung web page mo, so makakasigurado kang mababasa pa rin ang lahat. Okay? So, sabi ko nga, kung seseryosohin nyo yung front-end, ito ay isa sa mga skill na kailangan nyo matutunan. Paano nyo i-design from phone to a full-fledged screen. Okay? So, kung nagde-design kayo ng, ng web page sa laboratory nyo, although naman hindi siguro required na gawin yung responsive, so mas maganda practicein yung gawing responsive yung design. Okay? So ito yung last lecture natin sa sa prelim. Then for midterm, lahat naman kayo magaling mag-JavaScript. Kung familiar kayo sa Java, tsaka sa C++, hindi na kayo maliligaw sa JavaScript. Yeah. Hindi, magkaibang JavaScript sa Java. Malayong-malayo ang difference nila. Sir, pwede ba akong gumamit ng Java sa web page? Yes, pwede naman. Pero ang pinaka-closer na gumawa ng program ka sa web is yung JavaScript. Tayo ay front-end pa rin. Sir, ang JavaScript ba back-end? Hindi. Front-end. Although meron tayong JavaScript na language na pwedeng pang back-end, pero yung ituturo ko pang front-end pa rin. Okay? So, mas pagagandahin natin yung web page gamit is JavaScript. Kasi kung CSS at HTML lang, talagang kulang yung talent as a front-end. Kung i-combine mo yung tatlo, mas maganda. Ito dapat in-expand ko pa to ng 100%. Pero kayo na lang yung gumawa. Pag-practicean nyo na lang. Okay? By the way, announcement. Prelim next week na. Quiz tayo at saka exam ng 26. 30 minutes quiz, 30 minutes prelim exam. Sir, ano yung re-reviewin? Lahat, binibigay ko naman. Wala akong hindi binigay. Panoorin nyo yung replay. Malamang nandun. So, lahat nung dinidiscuss ko naman is nasa loob naman ng online tech. May mga presentation naman dyan. So, siguro from 0 hanggang 04. From here hanggang dyan. Pero yung iba wala dyan, for sure. Yung iba na nababanggit ko kasi sa lecture. Okay? So, sasabihin ko, silipin nyo yung 00 hanggang 04. Okay? Kahit laktawan nyo na yung grade, hindi ko pa ito na-discuss. Pero from 00 hanggang 04, skip the grid. Okay? Then,